Yun, nag-record na. Maraming salamat po, mga kapatid sa Life in Christ Fellowship. Okay, yung mga Gnostic, yung merong parang hidden knowledge na sila lang nakakaalam. Tapos kung ano yung mga scriptures na available, hindi pa yun yung meaning nun. Meron pang second, third, fourth dimension na sila lang din yung nakakaalam. So, hindi yung pagkakasulat sa Bible, hindi literal yung meaning kung paano binasa. Lagi siyang may mga spiritualized or allegorical interpretation. Mamaya magde-dwell tayo diyan ng mas marami. Take the Bible, remember, take the Bible for what it says at face value. Ngayon, pasensya na dito sa mahilig kay pangalan nito ni Ed Lapis, day by day program. Meron pa yan sa FEBC, di ba? Maraming mga Kristiyano nagtalo-talo diyan. Kung may mga pinagtanggol si Pastor Ed Lapis at meron naman mga nag-rebuke sa kanya. So, nandun tayo sa side na dapat lang siyang i-rebuke kasi mali ang kanyang theology. At ang pagkakain, yun nga, kapag kapag nagkamali tayo sa pag-interpret ng Bible, apektado lahat, apektado yung homiletics mo, apektado yung teaching ministry mo, apektado yung ideology mo sa ministry, sa Christian life, principle mo, lahat apektado. So, kaya napaka-importante ng kung ano yung tama pag-i-interpret. Take the Bible for what it says at face value. Seek the natural and obvious meaning of Scripture. Yon. So, sa kanila, yung mga names, tandaan natin, si Lord, ito yung prinsipyo. Pag nag-aaral tayo ng theology, ang prinsipyo, si Lord hindi natin kayang i-bound sa iisang pangalan. Kaya nga maraming Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Ngayon, yung Jehovah or Yahweh, that is personal name or yung I am, yung ego eimi sa Greek, personal name ni Lord. But it also translated as I am. Katulad ng mga yung halimbawa, paano ba natin ita-translate yung yung Yahweh o yung Jehovah sa Tagalog? So, my point is we cannot bound. Napaka awesome ni Lord. Napaka dakila niya na ma-bound lang siya sa isang description ng pangalan niya. So, nung pandemic naman, kasi post-pandemic na yung sa day by day ministry no ni Ed Lapis. Pero nung pandemic naman, ang naging issue o ang naging viral yung kung saan nag-church, kung saan pastor yung tatay ng asawa ni Tony Gonzaga. Okay, nakalimutan ko yung pangalan ng church pero meron ako niyang review sa YouTube na pinanood ko na rin sa mga Bible students. Sa kanila, anghel, figurative, allegorical. Okay? Sa kanila, hindi mo na kailangan magbasa ng Bible para ma-blessed ka kasi may Holy Spirit ka naman. So, nagkamali sila na i-take ang Bible at its face value. Hindi tama ang kanilang pagkaka-interpret. They forsake literal principle. Kaya kung ano-ano na lang ang nasasabi nila tungkol sa salita ng Diyos. If the normal sense, lagi itong nababanggit. If the normal or plain sense makes good sense, seek no other sense or you will have nonsense. Ngayon, isang example. Nung ako ay second year ata sa Bible school, nakamit ako. Lagi ko nung ina-example sa mga Bible student. Pero habang tumagal na nag-aral ako, mas lumawak pa pala. Akala ko, unique lang sa Pilipinas yung pagtuturo na may namit ako na isang Bible teacher na yung mansanas daw doon o yung prutas na sinasabi sa Genesis, hindi talaga prutas yun. Yung puno, hindi talaga as in literal na puno yon. Okay?
subjective, hindi objective ang kanilang pagkaka-interpret kung ano yung mga words na sinasabi sa Bible. Ang kanyang conclusion, hindi naman daw talaga si Adan at saka si Eva kinain nila yung bunga ng pinagbunga, yung forbidden fruit, no? The fruit of the knowledge of good and evil. Ang hirap sa Tagalog, ano, bunga ng, basta yun, fruit of the knowledge of good and evil. Hindi daw yun literal na the na bunga or fruit or tree. Ang sabi nila si Adan at Eva nag-sex daw sila. Ito, lahat naman tayo dito, ano na, no? Nagtipan sila. Okay? Medyo vulgar pa ngayong pagkakabanggit niya. Kaya sabi ko, kakaiba tong taong to. Hindi man lang gumamit ng euphemism. So, yun ang kanyang pagkaka-interpret. So, hindi kung ano yung sinabing puno, ay hindi puno yan. Prutas ay hindi prutas yan. Ay yung snake ay hindi snake yan. Ganto, ganyan, ganyan, etc. etc. Okay? The truth of the scripture can be clearly, nabasa na pala natin yan. Dito na tayo. Let God says what He does says. Nung sinabi na, halimbawa sa book of Ezekiel, maybe one of the hardest book in the Old Testament is the book of Ezekiel. Why? Because of Ezekiel's vision. Diba? When you describe angel, akala natin angelic face, tapos yung parang dun sa advertisement ng pita, anong gusto mo? Diba? Binigyan niya ng pita, tapos naging angel, parang wow, ang aliwalas. Pero pag binuksan mo yung book of Ezekiel, tapos dinescribe yung mga angels, yung visions, matitindi, no? Yun yung sinabing description sa mga angels, hindi natin to pwedeng i-turn as sa sarili nating interpretation. Kung ano yung sinabi yun na yun. Let God says what He does says instead of making Him say what you think He should have said. May mga Christians today, ang tawag natin dyan, nabanggit ko na sa inyo, yung mga emerging interpretation or emerging church, emerging movement. Hindi tayo emerging. Tayo ay nasa linya ng fundamentalist, orthodoxy, nabibilang din tayo sa biblicist, okay, evangelical, orthodoxy, sa doktrina. Ibig sabihin, kung ano yung na-receive nating doctrine, yun na yun. Hindi na yun mag-emerge or magbabago-bago. Hindi na yun babaguhin. Kung ano yung statement of faith natin, ano yung paniniwala natin sa Bible na ipinasa sa atin. Sa mga emerging Christians, emerging movements, emerging churches, ito yung ayaw na nila ng pulpit, tapos casual na lang magsimba. Alam niyo yung walang standard. Tapos eto sinabi dito. Ikaw, ano sa tingin mo ang ibig sabihin niyan? So kung ayan ang sa tingin mo ang ibig sabihin niyan at may apply mo sa sarili mo, then so be it. O ikaw naman, anong ibig sabihin niyan sa tingin mo sa'yo? Ganto. Magkaiba kami, pastor, ng ibig sabihin. Hindi. Kung yan ang ibig sabihin mo sa'yo at yan ang mapapabuti, yan ang gagawin mo. Madaling sabihin, pero ganun ang nangyayari sa West. Okay? Search na lang, emerging church, emerging movement sa Amerika. Okay. Ang founding movement niya ng pangalan, kung di ako nagkakamali, si McLaren. No, kalbo yun na lalaki. So, ganun. Ang dami na nila ngayon. And pull out the meaning of the text ay tinatawag nating exegesis or exegete. Kumbaga, kung ano yung ibig sabihin, word meaning, ah, huhugutin mo. Yun yung term ko dyan sa Tagalog. Huhugutin mo. Pull out, exegete. Kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Hindi yung lalagyan mo, putting your own into the text or eisegete or eisegesis. Ito yung paningin ko, sa tingin ko. Tapos, ahanap ka, ito yung text, hindi mo aaralin yung grammatical relationship, yung syntax, rules ng grammar. Kumbaga, ito yung gusto kong ibig sabihin dyan, yan ang ibig sabihin yan.
Kaya napaka-subjective. Hindi po ganun ang pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Kaya ganun din, kung tayo, nagpipreach tayo, basta may word lang tayo na ginusto sa isang verse, kinuha na natin as supporting verse without considering the context. Now, isa sa mga malpractice ng mga preachers is now again, ulit at ulitin ko, we're not here to para alam mo yun, para ka maging isang parang sa The Voice, husgado ka kung every time na makikinig ka ng preaching para kang judge ng The Voice. Hindi. Okay? Pero kailangan natin itong sabihin kasi nasa Bible school tayo. And I hope sana maging malawak ang pangunawa nyo. Wala tayong sinisirang pastor or kung sino man or preacher. Pero ang kadalasan, this is our passage. Diba, magpipreach tayo or magtuturo tayo sa Bible study natin, discipleship. This is the passage. Ito yung text. Tapos, hindi pinaliwanag, mismo yung text. Kukuha ka pa ngayon ng ibang text na hindi mo din ipapaliwanag kasi meron ka lang isang word na gusto doon. Pero hindi rin naman yun ang ibig sabihin nun kasi you don't consider the context. You don't really exegete. You don't really apply the rules in interpretation. Okay. Ngayon, maiintindihan natin yung mga walang training sa Bible school or sa walang informal or formal training or non-formal training. Pero kung tayo, kaya nga tayo may gantong tools, 'di ba, sa Bible school. Pero kung alam na natin na hindi ka lang pala kukuha ng verse kasi gusto mo, bet mo, 'di ba? Magsasakto dun sa gusto mong sabihin. So, that's really eisegesis or eisegete. Okay? Don't allegorize or spiritualize scripture. What is allegorizing? Okay? It is looking for hidden or second, third, fourth, fifth dimension meanings behind what is said rather than taking a word or sentence or paragraph literally. The interpreter imposes his own idea into the text. Okay, ulitin ko rather than taking a word, sentence, or paragraph or phrases literally, the interpreter imposes his own idea into the text. Katulad ng ginagawa ng mga emerging groups today. Ito yung idea ko, i-inject ko dun sa text without considering the Bible, the the theological teachings of the whole Bible, without comparing scripture with the scriptures, without considering the immediate context, without considering the whole context, the chapter, the passages, the book. Okay? Out of pride, the interpreter would say, the true meaning is not the literal meaning. Hindi talaga yan ang ibig sabihin yan. Ito ang ibig sabihin yan. Okay? You are lacking spiritual understanding if you take the Bible literally, ito yung sasabihin ng mga allegorical interpretation, because even an idiot can see the plain meaning. It takes a special spiritual insight to see the real deeper meaning. But the problem here is napaka-subjective ng mga kakalabasan nating interpretation. For example, sinabi sa Bible na si Jesus Christ magro-rule for 1,000 years. Okay, sasabihin mo, ngayon, talagang sinabi. Sinabi ba sa Bible na for 1,000 years magro-rule si Jesus Christ? Nakasulat ba talaga 1,000 years? Millennium? Nakasulat ba talaga? Sino nang nakabasa nun? Yes, nakasulat yon. Okay, sa Revelation. Matindi nga. Ako, nag-aral na ako sa ilang reform school. Ngayon, kami, klase ko si Pastor Ronel. Hindi nga binabanggit dun yung 1,000 years eh. Ano pa? Ah, yung ang sasabihin nila, hindi yan. That
that is just a span of time. Hindi talaga yan 1,000 years. So, ang tawag natin doon, allegorical interpretation. Kaya tayo nag-come up na yung yung belief natin sa eschatology natin, kung bakit ganun. Ano ba yung pagkakaiba natin? Kasi halimbawa si Kibuloy, hindi naman siya naniniwala na may rapture pa kasi nga nandito na nga siya, di ba? So hindi siya pwedeng maging literalist interpreter, no. So ayaw na nun. Kung bakit tayo naniniwala na may seven years tribulation, meron pang great tribulation, tapos merong judgment seat of Christ, tapos merong Armageddon, tapos merong 1,000 years of Christ, tapos merong new heaven and new earth, diba? Merong chart tayo nakikita niyan. Kung bakit tayo nag-come up sa ganong teachings natin sa eschatology, or when you say eschatology, teaching about last things. Kasi ang pagkaka-interpret natin sa Bible ay literal. Sinabi na sa pagdating ng 400, if I'm not mistaken, sa Daniel chapter 9, 490 years? 400. 400, I'm sorry, I forgot the exact number. 400. 470 or 409? I think it's 469, mga ganun. Kung bakit ganun yung pagkakaunawa natin, kasi we take the Bible as literal. Okay, the Roman Catholic Church adopted this method of interpretation from her forefathers. Hindi to origin. Hindi origin. Uh, hindi origin, mali hindi to origin. Ano to? Nalimutan ko yung pangalan. Kung magaling kayo sa church history, i-correct nyo na lang. Mamaya i-correct natin. And Agustin. Ngayon, ito kasi si sila Agustin. Tsaka kaya nga ang Roman Catholic hindi sila naniniwala sa sa kumbaga hindi clear ang kanilang eschatology o kanilang lastings. So si Agustin, Katoliko, galing sa Katoliko, na sinabi nila naging Christian. Origen, hindi yan origin. Letter E. O-R-I-G-E-N. Paki-correct na lang ninyo. Si Origen tsaka si Agustin, mga Katoliko yan. Okay, tas naging Christian daw sila. Okay? So may debate kasi sa mga mga forefathers kung talagang Christian ba sila o hindi or Katoliko pa rin. Katoliko pa rin sila. Kasi nga ang Roman Catholic Church, ganun ang interpretation nila sa scripture. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Anong konteksto ng parable of the Good Samaritan? Bakit kwento ni Jesus 'yon? Bakit kwento ni Jesus Christ yung parable of the Good Samaritan? Bakit kwento ni Jesus Christ? Kasi may nagtanong kay Jesus Christ, 'di ba? Sabi ni Jesus Christ, Lord, sino ba yung kaaway namin? Sabi kasi ni Jesus Christ, mahalin mo yung kaaway nyo. Sabi ni nagtanong, Lord, sino ba kaaway namin? Bigla niya kinento yung parable of the Good Samaritan. Okay? Kaya alam natin, puntahan natin yung cultural gap. Pag-aaralan natin kung ano yung mga Samaritano. Nabanggit na natin yung nakaraan. Bakit may isang Hudyo tapos may isang Samaritano? Tinulungan niya yung naaping Hudyo. Ayan, ganyan yan. Ngayon, kapag ikaw ay allegorical interpreter, ang gagawin mo, lahat ng mga details na kinento ni Jesus Christ dun sa parable of the Good Samaritan, bibigyan mo ng meaning. Etong sinakay niya sa halimbawa, saan niya sinakay? Sa kabayo ba o sa asno? Saan niya ba sinakay, mami? Sa as ba? Sa as, di ba? Yung as doon, bibigyan mo yun ng interpretation. Ito, siguro, isasakay natin sa pag tayo ay yan, kung sa panahon natin ngayon, parang kotse yan or kung ano-ano pa man. Yung binayad na dalawang
yung binayad na pera doon sa master ng inn or sa landlord. Okay? Yung landlord, yung inn, lahat ng yun, bibigyan mo ng interpretation. Okay, ganito ang ibig sabihin niyan. Ta. Ngayon, again, ang isang allegorical interpreter at isang allegorical interpreter, never yan magtutugma sa interpretation nila. Ngayon, ang mga parable, meron lang silang isang point. Okay. Babalikan mo yung context. Babalikan mo kung bakit kinento ni Jesus Christ yun. Ano yung pinag-uusapan? Diba? Yung parable of the master seed, etc. etc. Sa parable, hindi mo lalagyan ng kung anong-anong mga details doon. At marami pang iba. Halimbawa, sa Noah, yung ark, hindi talaga literal na ark yun. Okay? Siguro ayan ay barko ng pag-aaruga. Ganyan, ganyan. Hindi talaga gumawa si Noah ng literal na arko. Ano pa? Yung Red Sea, hindi talaga nahati yan. Ang Red Sea talaga doon, hindi talagang sea na tubig. Kumbaga yan ay mga problema natin. So hindi po sinabi na hinati yung Red Sea, hinati yung Red Sea. Karamihan sa mga allegorical interpreter, yung mga liberal theologian. Pag sinabi nating liberal theologian, mga hindi naniniwala sa miracles. Okay? When we say miracles, outside of natural phenomena. So, kung hindi ka naniniwala na sa milagro, kasi nga, imposible kasi hindi scientifically accurate or proven, etc. etc. Maapektuhan yung interpretation mo sa Bible. At nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi hindi tayo ay niligtas ng Panginoon. Napunta tayo sa kanyang tamang ah, tamang turo. Okay, may mga pastor tayo na faithfully nagtuturo ng tama. Okay? So hindi ganyan ang training, no? Hindi ikaw ang magbibigay ng meaning. Hayaan mo ang Biblia ang magbigay ng meaning sa kanya. Ang kailangan natin gawin, hanapin natin. Kaso nga lang, trabaho talaga. Mag-aaral at mag-aaral ka talaga. So, pag tamad tayo, mag-aral, sorry for the word, magkakamali at magkakamali tayo sa interpretation natin. Okay? Mas maigi nang sabihin natin na aralin ko muna. Okay? Kasi, hindi tayo katulad kasi si Soriano scripted naman yun eh. Ah, nung ako ay naligtas, 'di ba? Syempre may cable sa amo ng tatay ko. Palagi ko nung pinapakinggan si Soriano. Tapos kung ano yung sinasabi ni Soriano, kino-compare ko sa sinasabi sa church. Tapos parang ang galing no, mahahanap niya kaagad. Sige, i-search natin. That time, di pa naman kagano. Talagang scripted. Oh. Syempre, may mga ibang mga testimony din. Kaya, ayun. So, hindi tayo katulad ni Soriano. Kasi scripted naman yun. Okay. Na pag may binigay na verse, ganito ibig sabihin yan. Okay? Kailangan aralin natin. Examples of allegorical interpreting. Giving numeral value to letter in words. Okay? So, or magkaiba yung Bible numerics ha. Wala akong masyadong training sa Bible numerics. Pero yung mga sinasabing mga God's special number, mahilig si Lord sa 40, sa 7, sa 12. Okay, wala naman tayong problema doon. Pero kung yung mga words ay lalagyan mo ng letter, ay ng number, tapos kukumpit-kumpitin mo, tapos, tapos, ah, parang merong behind of that numbers, merong parang encryption or mystical na parang code na ang ibig sabihin, naguguho ng mundo, etc. etc. No, 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 no. So, hindi, hindi po ganon. Okay? Finding types or actually ang types or foreshadowing medyo magkaiba yan. Tayo ang mas sanay natin gamitin types. Ano ba yung types?
yung nagka-correspond kung sino si Kristo at saka yung kung ano yung ginawa ni Kristo. Okay? Maraming types sa Old Testament. Halimbawa, maaari nating masasabi na si Joseph, type of Christ. Nagko-correspond yung inugali ni Joseph at saka yung nangyari sa kanya at saka yung ginawa niya. Nangyari din kay Christ. So, the keyword there is correspond. Nagko-correspond. May pagkakahalin. Kung tulad. Pag foreshadowing kasi, parang ang hirap i-explain, no? Pero parang nagpapakita, foreshadow, na may gantong dadating. Okay? Medyo may pagkakaiba ng konti yan. Pero wag na kayong maguluhan, okay lang yun. In every detail of the Old Testament. So, hindi din maganda yon. Discover types, don't create them. Actually, ginawa yan na yan ng mga naunang Kristiyano sa atin. Kaya, ayan, nabanggit ko sa inyo, ito, may internet tayo, basta magkaroon lang din tayo ng skills, paano natin i-determine kung ang isang sites ay sa cult or hindi. Okay? Palagi kayong pupunta dun sa what we believe. Basta hindi naniniwala sa Trinity, wag nyo nang gamitin yon. Okay? Basta naniniwala na baptism ay nakakaligtas, cult, cult articles na yun. No? Mahirap, wag mo nang gamitin. Okay? Yan, mga books, etc. etc. Yung mga types, gawa na yan or na-discover na yan. Gagawin na lang natin, aaralin na lang natin. Sino naka-discover o inaral? Inaral na yan ng mga una nating Kristiyano. Una nating mga forefathers natin. Okay? Sa Old Testament, no, sa Pentateuch, pag-aaralan nyo naman yan. Making literal meanings of words represent a higher or third dimension or spiritual meaning. Kumbaga, ito yung sinabing salita, hindi hindi pa yan. Meron pa yang mas mataas na dimension. May iba pang ibig sabihin yan. No. Okay? Now, why is the method? Okay, question so far, guys. Ayun, 490 years. Oh, nag-ano ko kung 470 o 490. Alam nyo naman ako, mahina ako sa numbers. Thank you, Pastor Nelson. So, 490 years, 469, tumigil yung tinatawag na prophetic clock. Kasi, kumbaga yung isang week na equivalent sa 7 years, no? Mapag-aaralan naman natin sa lastings. Ngayon, literal na sinabi na 490 years 'yon. Kasi inequivalent na yung isang week ay equivalent sa 7 years, if I'm not mistaken. So, question so far. Ayan, kasama po natin si Brother Rick sa Qatar. Gandang gabi po sa inyo. Si Sister Coras. Gandang gabi po. Ayan, si Sister Ira. Good evening din sa'yo. Sa mga student natin. Okay. Why is the method of allegorical interpretation wrong? It has no laws or principles to guide the interpreter. Napaka-subjective. Magko-contradict at magko-contradict ang bawat isa. You are not bound to rules of grammar to understand the verse. Okay? Mamaya pupuntahan natin yan. Or next week, di na tayo aabot yan siguro. You are not bound to the context of the verse you are seeking to understand. So you disregard grammar, disregarding context. You are not necessarily bound to check your viewpoint against the rest of the interpreter who follow this method. It's generally lawless, rebellious, proud, and independent. Kaya nga, pag nagbabasa tayo ng commentary, so dadating time. Yung iba kasing, pasensya na ulit, ano? Yung iba kasing mga preacher, parang ang pagbabasa ng commentary ay kasalanan. Hindi po. Ang pagbabasa na ang mali ay yung commentary, yun yung preaching mo. Hindi ka nag-aral. Yun yung mali. Pero ang pagbabasa ng commentaries ay healthy sa isang Bible student, sa isang
mag-aaral, effectual Bible students. Okay? Babasa ka ng commentary. Babasa ka ng commentary. Si Barnes, si Clark, si ano pa ba? Yung si YMC, may ganun ba? JFK. Minsan kasi mga ano lang, mga letter-letter lang. Babasa ka parang, oh, ito iba sinasabi dito. Ito iba sinasabi nito. Okay. Ngayon, ang gagawin mo doon, sino yung check mo kung ano yung sinasabi ng scripture. Siyempre, you pray to the Holy Spirit that will give the Holy Spirit will give you enlightenment. Okay? Enlighten ka. Okay? So, ang authority natin, we don't pledge allegiance to commentaries. Pero itong mga taong to, they immerse themselves. Buong buhay nila, wala silang gawa kundi nag-aral. Pero mga tao lang din sila nagkakamali. Okay? Ang importante, yung mga yan ay mga hindi sila allegorical interpreter. It has no checks and balances. The interpreter's imagination is his own law. The reader's imagination is free to run wild as he invents truth rather than discovering it. Again, kahit sino, pag allegorical ang approach natin sa Bible, kahit sino pwede mag-interpret ng Bible. Kung yan ang tamang pag-interpret. Kahit hindi nag-aral, kahit di pa alam yung grammar, yung context, syntax, semantics, pragmatics, etc. etc. Always interpret the Bible literally unless, okay? Ito, palagi, napag-aralan naman natin to sa English. A literal interpretation would contradict sound doctrine. Halimbawa, sa Romans chapter 6, binabanggit doon yung baptism. Okay. Again, ang baptism, hindi lang yan lagi. Ang pagkakagamit niyan sa Bible, hindi lang laging hindi yan palaging water. Okay? Hindi laging water. Meron nga tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Ayun ba ay tungkol sa tubig? No. So, aaralin mo ngayon. O sabi dito, nagpabaptize para maligtas. Okay? Kung nako-confess ka, Romans chapter 6, nabasa mo pa sa Acts, nabasa mo. Ngayon, aaralin mo yung salita. Yan ba yung pagkakagamit? Again, context determine the meaning of the word. Halimbawa, yung example ko sa inyo nung nakaraan, yung common salvation. Yung word na common sa Greek, dalawa ang meaning. Filthy, tsaka common as usual. Okay, ano dun sa dalawa? Again, context determine the meaning of the word. Halimbawa, yung tubo, T-U-B-O, depende sa pagkakabigkas o sa pagkakasulat, may naguguluhan tayo. Ang daming ibig sabihin ng tubo eh. Tubo, T-U-B-O as tubo, increase. Tubo as yung sa tubig, di ba? Yung niladaan ng tubig. Meron pa dong tubo, yung matigas na tubo, yung pinapalo kapag mag-war game. Ano ba bang ibang tubo? Alam ko meron pa eh. Tubo, yung tumubo, di ba? Yung sa crops, sa halaman. So pag sinabi na nabasa mo hinampas ng tubo, hindi ibig sabihin English yun o yung tumubo asin. Ibig sabihin either yung matigas na bakal. So again, context determine the meaning of the word. Please remember that an obvious figure of speech is being used. Example, yung comparison. Sino yung nakapanood ng Sheldon? Si Pastor Jeff tsaka si Sheldon nag-debate. Sabi ni Pastor Jeff, God is light. Tapos sabi ni Sheldon, so does it mean God is a photon? P-H-O-T-O-N. So hindi na nasagot ni Pastor Jeff. Parang ah parang pinapakita dun sa scene na tong batang to, ganto, ganyan. Hindi ibig sabihin na hindi kayang sagutin ni Pastor Jeff. No. Okay. Yung metaphorical usage of light, when I say God is light, diba? And in Him, there is no darkness at all. Like as, simile, metaphor, substitution, go tell that facts. Ang
facts na tinutukoy dito si Herod. Diba? O baka gamitin nyo to kasi sinabi ni Jesus Christ. Yo, fish. Di ba sa mga sa West? Hey, fish. Hindi ko alam anong ibig sabihin nun. Naririnig ko lang. Bakit ba fish? Mahina? Weak? Ano ba sa tingin nyo? Okay? Yung facts naman, deceiver. O, kaya sabi ni Jesus, sabi niya sa mga tao, go tell that facts. So, hindi ibig sabihin facts si ano. Talagang ibig sabihin hinahintulad niya. Sinasubstitute niya yung facts kay Herod kasi bilang isang deceiver. Behold, the Lamb of God. So, ato may tanong din si Pastor Nelson, yung daw kinain ni Eva na may possibility ba naman sanas yun? So, actually, di natin alam, pero hindi din mansanas kasi pag kinain natin yung mansanas, ano tayo? Immortal na tayo lahat ngayon kasi nakakain tayo lahat ng mansanas eh. Di ba? um, maybe someday, uh, malalaman natin kung anong klaseng prutas. Exaggeration to emphasize a point. I suppose that the word itself could not contain the book. Ayan yung mga ginawa ni Jesus Christ. Euphemisms, alam natin yan. Si Judas, that he, Judas, might go to his own place or hell. He covered his feet. Ay, malito, no? Pakitama na lang. Hindi to Jude 3:24. That is 1 Samuel chapter 42, verse 3. Yung he covered his feet, that is Hebraism. Kumbaga, figure of speech sa Hebrew or Hebraism na, nasa cave kasi si Saul, pero sa cave na yun nandun din si David. Sinabi na gumamit ng euphemism na he covered his feet. Ibig sabihin doon nagpupupo si King Saul. Okay? So gumagamit ng euphemism. Halimbawa, kaya ang King James ay child friendly kasi gumamit ng hindi sex ang ginamit kay Adan tsaka kay Eva, kumbaga no, 'di ba? And Adam knew Eve. So sa matanda, okay. Ano sila, nagtipan sila. Okay? Understatement. Who both killed the Lord Jesus and their own prophets and have persecuted us and they please not God. So parang understatement, hindi sinasabi na mas grabe pa pala yung pinatay yung mga propeta, pinersecute yung mga apostle, o yung mga first Christians kaysa sa hindi pag-please sa Panginoon. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang tawag natin dyan, understatements. Personification, alam natin yan. And dito naman tayo sa understand. So yung letter A, balik tayo. I hope medyo na-observe natin or sa iba, refresher sa inyo, no? Read the Bible literally. Letter B, napaka-importante na to. Understand the context of the verse you are studying. Contextual principle. Literal principle, contextual principle. Parang pag tumingin ka sa puno, yung puno siya ay nasa isang lupa, tapos yung puno na nasa isang katabi ng maraming puno at maraming puno, mas lumayo ka pa, nasa isa siyang gubat, na ang gubat na nasa isang tipak ng malaking lupa, na nasa isang, diba, isang region, isang Pilipinas, etc. etc. This principle is based on the harmony of the Bible. So remember this, the Bible is not a collection of or scrapbook of independent or related religious statement. No, magkakade-kade na yan. Kumbaga magkakarelate ang scriptures. Ang isang theme ng Bible is about the coming Messiah tungkol kay Jesus Christ from Genesis to Revelation. Genesis pa lang binanggit na yung seed. Okay? Tapos fulfillment nung dumating si Jesus Christ hanggang yung kingdom, yung consummation ng kingdom sa muling pagbabalik niya sa second coming. Okay? Rather, it is an orderly and harmonious unfolding of God's truth. What does it mean to understand the context? Konteksto. So, maaaring yung isulat, author's intended meaning. When you say context, author's intended meaning.
kung ano yung gustong sabihin ng manunulat. Ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung gusto niyang iparating? The interpreter must follow the author's flow of thought before the verse or preceding verses you are studying and after the verse or verses you're studying. So, preceding and proceeding verses. So, maghapon na akong ganito, medyo nahihilo-hilo ng konti, parang vertigo. Hilo na ako. Tutunan natin to. Hindi, joke lang. To fully understand the word, you must understand the sentence which the word is in. So, to fully understand the sentence, you must understand the paragraph which the sentence is in. To fully understand a paragraph, you must understand the book which the paragraph is in. And to fully understand the book, you must understand the Bible as a whole. That's the context, brother and sister in Christ. Kaya tayo, hindi tayo yung totoo yung may proof text ka ba diyan? Sige, saan ang proof text mo? O eto, binanggit word for word. Kaya sa debate, alam mo na yung mga parang sorry for the word. Lokohan na lang sa debate. Kapag sige nga, pag nabasa mo word for word, talo na ako. Panalo ka na. Okay? Nasa Bible ba yan? Sige nga, basahin mo word for word, verbatim. Ano na yan? Naglolokohan na lang tayo nun. No, 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 no. Tayo din minsan, ayun nakita mo, nakasulat sa Bible without considering the meaning of the word, how the word how it was used, the sentence, the paragraph, the book and the Bible as a whole. So that is context. Kaya nga meron kang isang interpretation tapos contradicting sa sinasabi sa hindi theologically sound sa sinasabi, tinuturo ng buong Bible. Ay mali ang iyong interpretation. What steps do I take in studying the context? Ito na. Medyo umaano tayo, mga nagte-technical na tayo, no? Determine where the context or paragraph or unit of thought begins and ends. Saan ba nagsimula? Saan ba nagtapos? Paano natin malalaman? Look at the chapter division. So, palagi ko itong sinasabi. Okay? Na ang Bible may mga chapter divisions at mga verses. Though hindi yan inspired. Okay? Hindi, nung isinulat, nung nagsulat si Job, nagsulat si David, wala yang chapter 5, tapos number. No, isa lang yan. Isipin mo, para ka nagsulat ng love letter, yung Song of Solomon. Isang ano lang yan, writings. Isang ganun lang yan. Biblia. Sino naglagay ng chapter divisions? Kasalanan yan. Hindi kasalanan. Si Stephen Langton. Kay Stephen Langton noong 1100s for printing purposes. Kaya nga yung chapter division niya, kung meron kayong study Bible katulad nito. Itong study Bible ko na to, bigay sa akin to ni Pastor Ninong Eliciano nung ako ay nasa Landmark Baptist College pa. I graduated there 2013 with basic Bible course. Ito ay galing sa States. Tapos, maganda kung meron kayong study Bible, pumunta kayo sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Pasensya na, sumingal lang ng teacher ng content. Ano sinabi ko? 1 John chapter 2. Yung verse number 29 ng chapter 2, dapat dyan nagsimula yung chapter 3. Kaya itong, if ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteous is born of him. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Dapat ang verse number 1 dyan ay yung verse number 29. Again hindi
Baka na may misinterpret nyo ako, baka isumbong nyo ako sa pastor nyo, sasabihin nyo, Pastor, sabi ni Sir Jomar, may mali sa Bible. Hindi yung Bible. Again, ang chapter and verse, hindi yan inspired. Ibig sabihin, yung sinulat to ni John, walang verse 29, walang verse 1, yung number ba? Paki-heart react nga o naiintindihan ako, baka mamaya. Naiintindihan mo ako, pa-heart react nga ako. Yon, may nag-heart react. So, kung meron kayong study Bible, titignan nyo tong study Bible ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, tong chapter 3. Di ba, eto, verse number 29 yan eh. Tapos dito yung chapter 3. Yung paragraph divisions. Kasi nag-introduce na siya ng ibang thought. Okay? It's about the love of the Father that bestowed to the beloved, to the brethren, to the brother and sister sa ating mga anak niya. Okay? So, look for the chapter division. Kaya meron tayong mga structure. Ayan, gagamitin ko yung pag-aralan namin ni Pastor Ronel kanina sa Westminster University. Napaka-importante ng mga yung structural division. Halimbawa sa Romans, chapter 1, verse 1 to verse number 15. Sinasabi na Apostle Paul yung the obedience of faith. Paul and the church in Rome. Tapos, bigla naman siya, after nun, chapter 2 to chapter 3, yung universality ng kasalanan ng tao. Then, after that, sinasabi ni Apostle Paul yung righteousness by faith. Okay? And then, God's love, chapter 5 to chapter 8. So, napaka-importante ng mga chapter divisions kasi yung chapter na yan, hindi yan yung tipong masyado nang mahaba. O sige, i-break na natin dito. Sinabi ni Stephen Langton, masyado nang mahaba, i-break na natin dito. Ano na to eh? Verse 45 na eh. Ito, gawin na natin dito, mahaba na eh. Hindi, may purpose yan. Kasi nag-i-introduce sila ng bagong subject. Okay? And that leads us to number 2, look for a change in subject. Does the writer shift from the subject of gifts of love? Ngayon, kaya nakakatulong din talaga yung mga study Bible. Lalo na, halimbawa, sa isang chapter kasi, compose yan ng maraming big idea ng ibang mga thoughts. Kaya may makikita kayo naka-section na gano'n, ano? Okay yung gano'n, may section dito, tapos biglang, bakit itong mga to naka-group dito, tapos biglang ito, iba na naman yung group dito. Kasi nag-introduce ng bagong idea or ng sub-idea sa main idea. Parang sa preaching, di ba, may main idea, tapos merong mga sub-points dun sa main idea. Sinusuportahan kung ano yung big idea. So, sa mga Bible natin, meron din kayo minsan makikitang ganito. Nakikita nyo ba? Nakita nyo ba yung cursor ko? Oo, nakikita nyo. Nakikita ko dito eh. Ang tawag dyan ay paragraph sign. Yung ibang Bible may ganyan. Sa Bible ko wala kasi may mga title na eh. Kaya hindi na siguro nilagyan. So, isa yan sa mga katulong sa atin. Tapos, speaker. First, second, or third person. Sa English Grammar, pinag-aralan natin to. Halimbawa, sa Book of Acts, si Apostle Luke. Hindi siya pala Apostle, sorry. Si Luke. Minsan, nasa first person siya. Minsan, second person. Biglang, third person. We. Gagamitin niyo yung we. Tapos biglang mamaya I. First person, second person, third person. So, tingnan natin yung mga ganon. And by the way, I want to introduce to you, na-introduce ko na to before, kaya sa mga sa mga Bible student. To si Paul Apple. No? Ganda pangalan, no? Paul Apple. Punta lang kayo sa bibleoutlines.com. Okay, bibleoutlines.com. Si Paul Apple, tutulungan kanya makita yung big idea dun sa chapter o sa book. Bibigyan ko na lang kayo ng example. Sige, pili tayo. Sister Danica, ano ba ang paborito mong book sa New Testament?
Dito tayo sa New Testament. Ikaw, Sister Crisel, anong paborito mong book sa New Testament? Pipili tayo. Diyan po. Okay, John. Saan dito? Dito o John? Joke lang. John tayo, John. So, itong John, ayan, may overview. Okay, ito yung sa mga study Bibles, may ganyan din, di ba? Ito naman, big idea o yung parang theme. Okay? And then may outline ng book. Pero pag pumunta ka dito sa may vlogs, John Vlogs, makikita mo yung pagkakahati-hati niya. Dito tayo sa chapter 1. Okay. Chapter 1 ng John chapter 1 verse 1 to verse number 18. Pag kinlik mo to, read more. Ang gagawin ni Paul Apple, ibibigay niya yung big idea. Ano yung big idea? Yan yung main topic, main theme nung verse 1 to verse number 18. Merong isang pinag-uusapan dyan. Ano yun? The incarnation of the eternal God, the Theos, okay? The incarnation of the eternal God in the person of the Word reveals the essence of God and offers his spiritual life through faith and the dynamic of God's sovereign initiative. Okay? So, that is from verse number 1 to verse number 18. So, ngayon, yung outline niya, okay din naman, kaso, syempre, hindi naman detailed. Ang maganda lang kay Paul Apple, ibibigay niya yung big idea or yung theme. So, ibig sabihin, yung verse number 1 to verse number 18, nakagroup yan sa isang paragraph yan. Isang main thought yan. Ayan, magkakagrupo yan. Merong isang big idea na pinag-usapan. And then, remember this. The meaning of the passage is the teaching of the meaning of the passage. Sa mga preacher, the meaning of the passage is verse 1 to verse number 18, is the message of the sermon. Okay? Itatype ko yan na the meaning is the okay. Kung sa teacher naman, the meaning of the passage is the lesson of the teaching. Yan, para sa mga teacher. Kasi hindi naman kayo nagsisermon eh. Hindi kayo nag-preach. Okay? Naintindihan ba? Balik naman tayo dito sa ayan. Look for conjunctions. Again, nandito, wag kayong mawala Steps to para makita natin yung context. Okay? Ayun, anong konteksto ng 1 John chapter 1 verse 1 to verse number 18. Tungkol yun sa eternal God na na kasama ang Ama na kung sino yung maninampalataya sa Kanya. Verse 1 to verse number 18, pwede mo yung gawing 4 na lessons, 3 lessons. Kaya kung mag-aaral po tayo mga kapatid, hindi talaga tayo mawawala ng preaching or ng ituturo. Sa mga discipleship natin, kung ubos niya na yung ABC ni Robert Sargent, kung ubos nyo na yung mga lesson na sa mga small groups nyo, yan, mag-series kayo. Book of halimbawa, Book of Philippians, Book of Corinthians. So, alamin nyo yung pagkaka-group-group, hati-hatiin nyo. Look for conjunctions o yung mga dugtungan, okay? Or transitional phrases that indicate a shift. Yung now, finally, my brethren, be strong in the Lord. Or yung after these things, or and it came to pass. Moreover, my brethren, therefore, being justified by faith. Diba? Kaya ngayong sa chapter 12 ng Hebrews, anong sabi doon? Wherefore, ibig sabihin, nagko-conclude siya. Meron siyang palang sinabi. O balikan mo yung chapter 11. Sila yung mga heroes of faith. Sila pala yung witnesses. Sila pala yung good testimony na naiiwan sa atin. Natitignan natin yung kanilang mga buhay, no? Determine
Diyan pa ba tayo? Pagod na ako magturo ah. Ano na lang, hanggang dito na lang siguro sa ano. Hanggang dito na lang siguro. Kasi mahaba-haba pa to eh. Mga example dito ba? Determine the major thought or primary idea. So okay pa ba kayo guys? Kasi ako hindi na okay. Joke lang. Determine the major thought or primary idea that is being stressed in the context. Ayun, si paring Paul Apple. Kuha pa tayo ng isang example. Dito naman tayo sa, ako, ang paborito kasi sa New Testament, Philippians. Nung pandemic, pambira, ano ko to eh. Kaya sa YouTube, sa channel ko, meron akong series ng preaching nito dito sa Book of Philippians. Halimbawa, isa sa pinaka-rich in theologically rich passages in the New Testament is ito, paborito ko to. 'Di ba? Ang sarap i-preach nito, lalo na pag may mga nagtatalo sa simbahan, humility. Sino ang pattern natin? Si Jesus Christ. Anong big idea niya dito? The pattern for both humbling ourselves and being exalted by God is Jesus Christ. 'Di ba? Kaya sinabi ni Apostle Paul sa mga Philippian believer yung kenosis o yung humbleness ni Jesus Christ. Kasi sa verse number 3, makikita natin doon na sabi niya, huwag kayong magmataas. Oh, okay? Huwag kayong magpagalingan. Oh, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it robbery to be equal with God. Napakatindi, napakaganda. Okay? So, dito tayo. In other words, always ask yourself, what is the main point that God is emphasizing in this context? Or what is the big idea? What is the theme? Pag sinabi nating passage ulit, yung group of thoughts, okay, na may sinasabing isang idea, may sinasabing isang big idea or isang theme. Halimbawa, ito, verse 5 to verse number 11. Okay? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 verses. Ibig sabihin yung verse 1 to verse number 4, isang group yon. So sa mga preacher, isang sermon na yan. Kasi yung verse 1 to verse number 4, meron yung big idea, meron yung theme, meron yung central propositional, sa iba ang tawag nila, central propositional theme or context. Pero mas madaling tandaan yung big idea. So itong 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, group na mga verses, passages, okay? Na ito yung main idea. Now, pwedeng mabago yung words, no? Pag titingnan mo yung ibang mga nag-study na nito. Or you make your own as you study the verse. Ito pala yung sinasabi dito. Okay? So, ako, pag ginawa ko yan, without consulting pull up or by pull outlines, yung pagkakatalastas ko nito, iba. Pero yung essence, yung ibig sabihin, yung idea, ganun pa din. Okay? How do you determine this? Look for the repeated words. Halimbawa sa 1 Corinthians chapter 13, the charity. Look for repeated ideas. Be consistent. For example, in 1 Thessalonians, in your inner life with God. Look for a key phrase or sentence which the writer expands or explains. A knowledge of grammar will help here. So, dito tayo. Kaya ako, ang epekto sa akin, share ko lang ng konti. Hindi ko lang alam kung anong ma-advise nyo sa akin. Ang epekto sa akin nung parang nag-aaral, pag nagsasalita ako, conscious ako kung tama ba yung pagkatapos ko na magsalita, tsaka ko ma-realize na mali yung grammar ko. So, maganda palang training, nag-aaral ka magsalita ng correct grammar. At the same time, inaaral mo din yung technicalities ng grammar. So, sa Bible school, to laging pinag-aaralan yung grammar ng Bible, kasi hindi mo pwedeng disregard yung grammar. Magkakamali ka sa interpretation natin. Okay? So, ayan. What is
Look for a phrase or sentence. Ayan, basa natin. What is the benefit of studying according to the context? Hindi pa tayo pupunta dito sa ano, no? Hindi na natin to kaya. Next week na to. Dito na tayo. Ito na, basa. Tapusin natin. What is the benefit of studying according to context? A knowledge of context of passage will limit your interpretation and application of it. Okay, minsan, quote lang tayo ng quote ng verse, pero hindi natin alam kung ano yung flow of thought ng author's intended meaning, or yung context. Uh, you will focus or you will zero in on the exact interpretation and you will reduce the possibilities of how it applies. Halimbawa, palagi nating naririnig yung I can do all things through Christ which strengthens me. So, application na pagkakagamit sa mali, can do all things sa pagji-gym, sa pagbabasketball, sa exam, etc. etc. Pero pag pinag-aralan mo yung flow of thought ng author, yung author's intended meaning, o yung context, si Paul, dinidescribe niya yung kanyang situation na mahirap, mabuti, sagana, wala, may pagkain, walang pagkain, hubad, may damit. Tsaka niya sinabing, I can do all things. Ano yung all doon? Is not, it is not absolute all as all. Na kaya mo mag-bowling na lahat ng ano ay mapapatumba mo. No. Yung all is those things na naranasan niya. Okay? Ibig sabihin, maging kontento tayo. So if we know the context, we will reduce the possibilities of how it applies. Basically, you will avoid misunderstanding and misapplication of God's word. Remember this. A text without a context is a pretext. What is a pretext? A cover up or a camouflage that allows you to say what you want with covering up what God said. Kumbaga, you're just using the word of God, or you're putting parang uh, iba naman yun, you're putting words into my mouth. Minsan nagagawa din natin yun, pero ibang usapan naman yun. So, sinabi mo lang yung salita ng Diyos, pero iba yung pagkakaibig sabihin mo. Ginagamit mo lang yung salita ng Diyos, kino-cover up mo lang, camouflage lang. Tawag doon, pretext. So, sa Christendom, maraming pretext. In our Christian life, pretext. Kaya, bilang isang nag-i-exegete, nag-aaral, nagtuturo ng salita ng Diyos, napaka-importante na mag-aral po talaga tayo. Huwag na natin sabihin, ay, afternoon service lang yan. Ay, Sunday school lang yan. Ay, Bible study lang yan. Ay, small group lang yan. Ay, discipleship lesson lang yan. No. Isang verse, maituro mo ng mali. Anong sabi ng Bible? Pananagutan mo yan sa Panginoon. Sa day, salitain ng Diyos, dapat tinitreasure, iniingatan. Okay? So, mahirap, magkamali. Kaya yung iba, ang conclusion, ayoko na mag-aral, magkamali ako. Hindi nga, kaya nga nag-aaral eh. Kailangan natin maging precise. Alam nyo, ang mga keruso, ano ulit yung keruso? Mga preacher. Preacher of the word. Preacher of the king. Crier. Town crier. Messenger nung unang panahon. Pag dinagdagan nila yung words ng hari, patay. Binawasan nila yung words ng hari, patay. Sa atin, pag represent natin ang salita ng Diyos, mamamatay ba tayo ngayon? Siyempre hindi. We're in Christ. But, tayo, pananagutan natin sa Panginoon. Kaya ang pagpapastor hindi madali. Ang pastor, dapat aral ng aral. Ang teacher ng Bible, ang mga bata, hindi yan ob-ob or bio-bio. Nag-iisip din yan. Kung ano yung tinanim mo sa kanila na yung kalapati, yun yung Holy Spirit, diba? Kaya lumaki sila na pag nakakita sila ng kalapati, Holy Spirit yun. Yari kang bata ka. Sabihin, malaki yung ating responsibilidad. That's why we do Bible school, preaching and teaching. So makinig tayo sa mga preacher
Nag-aral sila, mga pastor, nag-aral. Hindi yan biglang on the spot. Na, may pagkakataon sa pastoring ministry, on the spot yung mga ano. Karaniwan, ang ginagawa ng mga pastor, hindi yan nagpipreach nung hindi pa nila na-preach. Pipreach nila yung na-preach na nila. Kasi ang hirap i-preach mo yung hindi mo pa napag-aralan. Tama ba, Pastor Willie? Ba? Magpipreach ka ba hindi mo napag-aralan? Ang ipipreach mo sa mga on the spot, yung mga na-preach mo na din dati. Kahit ang mga naaalala mo na lang, yung outline, hindi na yung subpoints. At least, naalala mo. Okay po, question po tayo. Ano pa ba tayong tanong? Kasama natin, ayan o. Ah, hello po din sa inyo, sister or brother in Phoenix, XX670. Good evening po. Ang mga kapatid natin. May tanong tayo, Pastor Willie. Wala naman po, Pastor Juman. Sir, So next week, okay na po. pag-aaralan natin yung word usage. Ah, ano ba tayo? Yung tandaan natin lahat ng words sa Bible, lahat 'yan salita ng Diyos at may tamang pagkagamit. So medyo magbibigay tayo ng maraming example. Ganun pala 'yon. Parang okay, ganun pala. So hindi na nakakain ng pawis natin at wala na rin tayong oras. Si Pastor Nelson, salamat po sa inyong tulong sa akin na tuwing nagle-lecture kayo ang mga sumusunggab ng mga information, technicalities na nalilimutan ko. Meron pa ba kayong tanong, Pastor? At itong mansanas na tanong nyo, hindi ko din alam ang sagot dyan eh. Pero sure, hindi yan mansanas. Kasi, Actually, pastor, nung kasi nung nasa deputation kasi ako, hmm, may nagtanong yan sa akin. Tinanong niya sa akin na yung daw ba kinain ni Eva at Adan ay mansanas daw. May posibilidad ba raw? Samugot tayo ng direct doon sa aklat ng Genesis, Genesis chapter number 2, verse number 16 to 17, ay the tree of knowledge of good and evil. Yun lang sinagot natin. Alam oh. mo, sabi sa pastor na yun, sabi sa akin ay back to Bible school. Pambihira. Sabi ko, bakit naman ganon? Pinababalik niya ako ng Bible school, may posibilidad daw kasi hindi niya raw sinabi na hindi naman mansanas. Yun lang yun. Sorry Hindi ko po. nababanggit ng pangalan pastor kasi kilala niya. Sorry Kapag po. banggit mo, Natawa ko. Ano po, minsan pag-aralan nyo, type nyo lang sa kay ChatGPT, i-type nyo yung kinds of fallacies. Okay? uh, May name for that fallacies. Fallacies. So uh, hindi 'yun substantial. Fallacies uh, 'yun. actually, napakon niya ako noon eh. Sabi ko sa kanya, baka ikaw, baka ikaw kailangan bumalik sa Bible School, Pastor. Sabi ko sa kanya kasi maliwanag naman pagkakasabi niya. Ay, pastor, Na, dapat di mo ganun sinagot. Mabawas na yung love gift mo. Joke lang ha. Joke lang. okay yun, di ba rin na, Pastor? Yeah, okay lang. Ano po, pasensya na po sa mga kapatid natin na nandito. Kung kilala niyo po ako sa personal, ako po ay medyo mapagbiro. Pasensya na po kung minsan kung ma-open kayo sa aking mga Uh, joke. Joke lang po 'yan, joke. Apo. Okay lang po, okay lang. No problem naman. Na-resolve naman, na-resolve naman. Okay, okay. Brother Harold, kamusta po? Mayroon po ba kayong tanong? Wala naman po. Thank you for teaching us. Opo. Si Kuya Daryl, meron po ba kayong tanong? Wala Ganda naman po, background na. malinaw. Malinaw po. Okay, okay. So, Sister Danica, please screenshot the attendance. At syempre, mag-picture taking tayo lahat. Ready? Ano to? Command Shift 3, no? 1, 2, 3. Okay. Ay, isa pa. Tumabas si Sister Lorraine eh. 1, 2. Ayan, 1, 2, 3. Ay, wait. Okay, hilingan natin si Pastor Nelson. Mag-close po sa ating panalangin.